Batiin lang ako. Sino? Yung idol ko. Hi, Bossing Vic. Ay! Hi, Bossing. I love you. Teka lang, may bumati sa akin kanina eh. What's up, guys? Mag-uusap tayo, ha? Ay! Basta masasabi ko lang sa'yo, mama, chup-chup. Sa mismong araw na nag-viral ang balitang nagkamustahan sina Vic Soto at Vice Ganda, malinaw na hindi ito basta kumustahan lang kundi isang bihirang sandali ng profesionalismo, respeto, at katahimikang may bigat sa kasaysayan ng telebisyon sa Pilipinas. Sa dalawang magkaibang programa, Eat Bulaga at It's Showtime, nagkaroon ng pahiwatig ng pagkilala at pagbati na agad inisip ng publiko bilang posibleng pagbubukas ng bagong yugto, ang posibilidad ng isang tambalan sa pelikula, partikular sa Metro Manila Film Festival. Hindi ito simpleng kumustahan. Ang timing, konteksto, at paraan ng pagbati ay nagdala ng mas malalim na kahulugan. Sa loob ng maraming taon, kinilala ang dalawang personalidad bilang haligi ng magkatunggaling noontime shows. Si Vic Soto, isang veterano, simbolo ng tradisyon, at pangunahing mukha ng Eat Bulaga. Si Vice Ganda, ang modernong tinig ng komedya, representasyon ng bagong henerasyon, at sentro ng It's Showtime. Ang kanilang pagkilala sa isa't isa, kahit hindi sabay sa iisang entablado ay nagmarka ng pagbabago sa tono ng industriya. Sa Eat Bulaga, sa isang segment na karaniwang magaan at puno ng biro, may sandaling binanggit ni Vic ang It's Showtime at si Vice Ganda sa paraang hindi mapang-asar, hindi palaban, kundi may respeto. Walang patotsyada, walang pahaging. Isang simpleng pagbati, isang pagkilala sa kapwa-host na matagal ng bahagi ng tanghali ng sambayanang Pilipino. Sa kabilang banda, sa It's Showtime, tumugon si Vice Ganda sa parehong paraan, malinaw ang ngiti, mahinahon ang tono, at diretsyong sinabi ang pasasalamat at respeto kay Vic. Para sa mga manonood na sanay sa dekadang noontime rivalry, ang ganitong klaseng palitan ay bihira. Sa loob ng mahabang panahon, ang kultura ng kompetisyon ay naging bahagi ng aliwan, ratings wars, parinigan, at minsan ay personal na atake. Ngunit ang nangyaring ito ay tahasang paglayo sa ganoong tradisyon. Sa halip, ipinakita ang maturity ng dalawang higanti ng industriya. Dito pumasok ang espekulasyon, kung nagawa nilang magpakita ng respeto sa telebisyon, posible bang magtagpo ang dalawang mundo sa pelikula? Agad na pumutok ang tanong sa social media, posible bang magsama sina Vic at Vice sa isang MMFF movie? Ang MMFF ay may kasaysayan ng paglalapit ng malalaking pangalan para sa mas malawak na audience. Sa nakaraan, maraming pelikulang nagtagumpay dahil sa kakaibang tambalan, mga artistang hindi inaasahang magsasama, ngunit nagbigay ng bagong timpla sa komedya at drama. Kung sakaling magkatambal sina Vic at Vice, malinaw na hindi ito basta-bastang proyekto. Ito ay magiging simbolikong pelikula, isang pagsasanib ng lumang paaralan at bagong henerasyon ng pelikula. May ilang mahalagang indikasyon kung bakit naging makatotohanan ang posibilidad. Una, parehong bukas ang dalawang personalidad sa ebolusyon ng industriya. Sa mga nakaraang panayam, ipinakita ni Vic ang kakayahang makibagay sa pagbabago ng panlasa ng audience. Si Vice naman ay ilang beses nang nagpahayag ng respeto sa mga nauna sa kanya sa industriya. Kabilang ang mga veteranong komedyante. Ikalawa, ang MMFF ay isang platapormang kayang magdala ng ganitong klaseng kolaborasyon, may sapat na pondo, exposure, at audience. Kung sakaling matuloy ang isang MMFF movie ni Vic at Vice, hindi lamang ito magiging pelikula. Ito ay magiging kaganapan, isang cultural moment na magmamarka sa kasaysayan ng Philippine entertainment. Ngunit kahit hindi ito mangyari, ang simpleng kamustahan ay sapat na upang ipakita na ang respeto ay mas makapangyarihan kaysa sa rivalry.